Isinakripisyo ko ang sarili kong sinapupunan para sana makaraos kami sa hirap ng buhay. Hi, Miss Gabriela. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nina. 25 years old ako noong nangyari sa akin ito. At ito, ang aking confession diary. Noong bata pa ako, masaya na ako kapag nakakatanggap ng regalo. Pakiramdam ko, espesyal ako. May nakakaalala at may nagmamahal sa akin. Pero habang tumatanda pala tayo, may mga regalong hindi nakabalot sa papel. Mga regalong bigay ng Diyos na kayang baligtarin ang buong buhay natin. Isa roon ang pagiging isang ina. Ito ang kwento ko. Isang babaeng nagsilang ng batang hindi ko inakalang magiging mundo ko. Isang bata na nagturo sa akin kung paano mabuhay ng may tapang kahit puno ng takot ang dibdib ko. Isang regalong hindi ko kailanman kayang isuko at habang buhay kong itatago sa puso ko. Naku Nina, kailan mo ba babayaran ang utang ng nanay mo? Aling Miding, sa akin pa kasi ang sahod ko. Alam mo naman na ako lang ang nagtatrabaho sa amin. Hindi naman ho kasi kalakihan ang sahod ko bilang isang sales lady. Ayan na nga ang sinasabi ko. Kapag oras ng bayaran, biglang ang dami niyong dahilan. Noong nangutang kayo, ang lakas niyo magsalita na kaya niyong bayaran. Marahas ang pananalita ni Miding sa kanila. Sa akin na lang po Aling Miding. Pangako po, mababayaran na po namin yun. Gagawan ko po ng paraan na buo na maiabot ko yung bayad namin. Hay nako Nina, kapag hindi mo yan tuparin sa 15, sinasabi ko sa'yo, hindi ko na kayo sagot kapag gumalaw na si Boss Sitong. Alam mo naman ang ugali nun. Alam ko ho Aling Miding, ayaw ko rin mangyari sa akin yung nangyari sa anak ni Mang Fidel. Tama, ang balita naging kidney donor yon. Ayon, nanghina at namatay. Takot ang namuo sa buong sistema ko nang marinig yon kay Aling Miding. Kawawa talaga ang sinapit ni Lulu. Madalas ko pa naman kausap yon. Tapos, wala na. Umalis na si Aling Miding. Mabutit na pakiusapan ko pa. Inaalala ko tuloy kung saan ako mabuting kamay na makakakuha ng pambayad ko sa 15. Sapat lang sa pagkain namin ang sinasahod ko. Wala rin ngayon ani sina nanay at tatay. Iyong pinangutang namin, pinambili namin yon ng pananim na palay at sa susunod na buwan pa ang ani. Napabuntong hininga na lang ako, nakatingin sa kawalan. Nagising na lang ang diwa ko noong may customer na kinuha ang atensyon ko. Hoy miss, may size 8 kayo nito? Pinakita niya sa akin ang sandals na natipuhan niya. Yes po ma'am. Agad kong chinek ang stock room kung meron pang available size. Nang mag-lunchtime na namin, nagkasabay kami kumain ni Dolores. Kasamahan ko siya sa trabaho na maraming alam na racket. Kaya tinanong ko siya tungkol dito para may mapangbayad ako kay Aling Miding sa 15. Beb, may alam ka ba na pwede akong umextra? Kailangan ko kasi ng pambayad sa utang itong darating na 15. Sinabi ko agad sa kanya ang pakay ko. Pinakinggan niya naman ako at agad na tinignan na para bang sinusuri ako. Hindi naman ito mula ulo hanggang paa na tingin. Tingin yon na parang may lihim. Napalunok tuloy ako ng laway ko. Nabuntis ka na ba, Beb? Medyo nagulat ako sa tanong niya. Kaya napauwang ako ng bibig ko. Hindi pa. Wala pa sa plano namin yun ni Albert. Nauutal kong sambit. Nabanggit ko patuloy ang pangalan ng boyfriend ko na si Albert. Sa totoo lang, matagal na kaming magkasintahan. Pero wala pa sa plano namin mag-anak o magpakasal. Nag-iipon din kasi siya. Isa siyang mekaniko sa isang talyer
na malapit sa amin. O sige, Nina. Malaki kikitain mo rito kapag nakapasa ka sa test nila. May pauna kang bayad na tatanggapin. 5K, B. Kumunot ang noo ko. Anong test? Para bang magpapamedical ka lang tapos may pera ka? Ganun ba yun? Umiling naman si Dolores. Hindi, B. Tatapatin na kita. Surrogacy. Alam ko naman ang ibig sabihin ng sinasabi sa akin ni Dolores. Hindi naman ako mangmang. Pero napukaw ang kuryusidad. Maraming naging tanong sa utak ko. Paano ka kikita doon? Gaano kalaki ang kikitain mo doon? Ibig sabihin ba, noong buntis si Dolores last year, ay surrogacy yun? Huminga ako ng malalim. Teka, B, paanong malaki kikitain mo doon? May ganito pala dito? Yes, B. Malaki ang kikitain mo. May bigasan na nga kami. Yung asawa ko ang nag-handle ngayon. Nagtatrabaho na lang ako kasi sayang rin ang perang makukuha mo sa gobyerno eh. Masayang kwento pa nito. Magkano? Dala ng kuryosidad kung tanong. Kalahating milyon, B. Bulong niya muli sa akin. Halos malula ako sa narinig. Sobrang laki ng halaga nito. Pero sobrang hirap ng gagawin. 9 na buwan mong dadalhin sa sinapupunan mo ang bata na hindi sayo. Nagsalita muli si Dolores. Be, mas malaki ang makukuha mo kapag first time mo magbuntis. Napatahimik ako sa sinabi ni Dolores. Kalahating milyon. Sa utak ko, parang nagkaroon ng sariling buhay ang halaga na yon. Unang pumasok sa isip ko ang utang namin kay Aling Miding. Pati ang gamot ni nanay, patanim ni tatay sa bukid, at tuition fee ni Buknoy, ang bunsong kapatid ko. Kasya na yon at sobra pa. Nangangarap rin ako magkanegosyo kami. O kahit may sariling lupa na si tatay na sasakahan niya. Nagrerenta lang kasi kami. Inisip ko mabuti. Pilit kong dinadigest ang mga sinabi niya. Ang kapalit kasi noon, katawan at sinapupunan ko. Wala pa naman akong experience sa pagbubuntis at ang pinakamasaklap doon, hindi akin ang bata na dadalhin ko. Isang bata na dadalhin ko ng 9 na buwan na hindi ko dapat mahalin at hindi magiging akin. B, legal ba yan? Baka mamaya makulong pa ako. Ngumiti si Dolores. Parang sanay na sa tanong. Legal siya, pero hindi dito sa Pinas. Sa ibang bansa kayo dadalhin. Sagot nila lahat. Medical, tirahan, allowance. Ang gagawin mo lang, magbuntis at alagaan ang sarili mo. Para kong nalunok ang dila ko doon. Ibang bansa? Ibig sabihin, malayo sa pamilya ko. Kay Albert, sa buong buhay na nakasanayan ko. Paano yung bata pagkatapos? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Kukunin ng intended parents. May kontrata yan, be. Hindi mo talaga siya magiging anak. Parang may kumurot sa dibdib ko. Kahit wala pa naman. Wala pang ang bata. Wala pang nangyayari. Pero parang may parte na ng pagkatao ko ang nasaktan. Isipin mo na lang trabaho, Nina. Parang OFW lang din. 9 na buwan lang. Tapos, pag uwi mo, may bagong buhay ka na. Napatingin ako sa baunan kong halos kanin lang at 3 piraso ng tuyo ang ulam. Sa palad kong magaspang na tuwing day off ko, ay naglalaba para lang may pambili kami ng ulam. Kung may ibang paraan lang sana. Buong hapon, dito lang ang umikot sa isip ko. Habang nagtatrabaho, lutang tuloy ako. Ang dami kong tanong sa isip. Paano kung ito na ang sagot? Paano kami ni Albert? Ayoko naman siyang iwan.
lalo na ang pamilya ko. Kapag pumayag ba ako, magiging masama ba akong tao? Makakatulong ba ako sa gagawin ko na ito? Naalala ko si nanay kagabi. Inuubo na naman. Pero ayaw magpatingin dahil wala kaming pera. Naalala ko ang banta ni Aling Miding. Ang pangalan ni Boss Sitong na parang kutsilyong nakasabit sa leeg ko. Kung hindi ako kikilos, baka bukas makalawa, hindi na utang ang kapalit, kundi buhay namin. Nang matapos ang trabaho ko, sinundo ako ni Albert. Lumapit ako agad sa kanya at hinalikan niya ako sa pisngi. Mahal ko, gusto mo kumain muna tayo? Huwag na, ilagay mo na lang yan sa ipon mo. Mahal, huwag natin tipirin ang sarili natin sa pagkain. Tara, kain tayo. Kahit mami o pares sa kanto. O siya, basta sagot mo ha. Nakangiting sambit ko. Oo naman, para sa mahal ko. Inilihim ko kay Albert muna ang balak kong gawin. Alam ko kasi napipigilan niya ako rito. Kilala ko si Albert. Ibibigay niya ang lahat ng meron siya. Huwag lang akong umalis sa tabi niya. Ayaw ko naman ng ganon. Gusto ko kasi magtitira rin siya ng para sa kanya. Kinabukasan, nagkasabay kami uli ni Dolores mag-lunch. Nina, hindi kita pinipilit ha, pero may orientation bukas. Libre lang makinig. Wala pang commitment. Gusto mo samahan kita sa clinic? Luluwas tayo ng Maynila sa may Makati. Tumango lang ako. Wala akong pamasahe pang luwas ng Maynila. Ako na bahala sa iyo, be. Talaga? Tumango siya. Pero be, for first time surrogate mom, sa ibang bansa gaganapin ang process. Sa Thailand, huwag ka mag-alala. Sagot ang pagbubuntis mo. May staff house tayo doon na komportable. Libre lahat at may allowance ka pa na maipapadala sa pamilya mo sa Pilipinas. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Dolores. Ganon din ba yung first time mo? Oo be, lahat ganoon. Ito lang pangatlo kong surrogacy. Pumayag sila na dito ako. Sayang kasi makukuha ko sa gobyerno. Saka kilala ko kasi yung intended parents kaya ayun, pumayag sila. Sa totoo lang, hindi ko kinakaya ang mga naririnig ko. Napahigpit tuloy ang hawak ko sa kutsara. Nagsalita muli si Dolores. Isipin mo mabuti. Pero kung ako sa'yo, tatanggapin ko na. Minsan isang desisyon lang ang kailangan para makaalis tayo sa hirap. Saka isipin mo na lang, makakatulong ka. Hindi ako nakasagot. Pag uwi ko, nadatnan ko si nanay na tulog sa papag. Nasa gitna namin ako at bunsong kapatid ko na si Ana. Si Buknoy, katabi ng tatay. Payat ang mga katawan. Sunog ang mga balat dahil sa maghapong trabaho sa bukid. Napapaluhan na lang ako sa sitwasyon namin. Doon na ako nakapagdesisyon. Nakapasa ako sa test at nakabayad kami ng utang kay Aling Miding. Thailand? Bulalas sa akin ni Albert nang sinabi ko sa kanya na mangingibang bansa ako. 1 taon lang naman yon, mahal. Baka hindi pa umabot. Babalik agad ako. Paano ang kasal natin? Sandali siyang napatahimik at kinuha ang kamay ko. Magdodoble trabaho ako. Ibibigay ko sa iyo ang buong kita ko. Nina, huwag ka lang umalis. Nangingilid na ang luha ko na umiling. Mahal, hindi mo naman obligasyon ang pamilya ko. May nanay at tatay ka rin na umaasa sa'yo. Pagtapos nito, hindi na ako aalis. Magpapakasal tayo kapag uwi ko. Isang halik sa noo ang ginawad niya sa akin. Sobrang sakit pala na magsinungaling sa mahal mo. Doon ako napahagulgol ng iyak, hindi dahil iiwan ko siya.
Isang kasinungalingan pala ang dapat kong daanan para guminhawa ang buhay namin. Linggo lang ang hinintay ko at napili ako ng mga intended parents na ako ang ipapadala sa Thailand para gawin ang proseso. Hindi ako sumakay ng eroplano. Nag-cross-border lang ako. Walang passport. Bangka lang ang sinakyan ko at tumawid mula sa Pilipinas pa Indonesia. Naglakad ng kilometro sa kagubatan ng Indonesia hanggang makarating sa isang port doon at may sumundo sa akin. Sakay ng yate ay dinala na kami sa Thailand, isang sekretong pasilidad at may mga katulad ko na surrogate din. Isang araw lang ang pahinga ko ay sinabak na agad ako sa proseso. Ang mga unang eggs na itinurok sa akin ay hindi naging successful. Kaya naghintay muna ako ng ilang buwan pa hanggang dumating ang araw. Katatapos ko palang turukan ng bagong egg ay bigla namang pinalabas kami sa facility at pinapila. Nagkakagulo na rin ang lahat ng naroon. Na-raid na pala ang facility. Na-deport ako makalipas ang 3 buwan na naroon ako sa Thailand dahil sa kawalan ng sapat na dokumento. Pag-uwi ko sa Pilipinas, ang pangarap ko na magandang buhay para sa pamilya ko ay nabaliwala. May ibang plano pala sa akin ang Diyos. Ikinuwento ko ang nangyari sa akin sa bansang Thailand. Tinanggap pa rin ako ng pamilya ko sa kabila ng ginawa ko. Maging si Albert ay pinakasalan ako. Nagdalang tao ako. Naging successful ang proseso ng surrogacy ng maridang facility. Tinanggap ni Albert ang sitwasyon ko at aakuin namin ang regalong pinagkaloob sa amin ng Diyos. Sa totoo lang, wala akong masabi sa kabaitan ni Albert, kaya sobrang mahal ko talaga siya. Nagsilang ako ng isang batang lalaki. Batang lalaki na iba ang mukha sa amin, pero tinuring naming tunay na anak ni Albert. Isang masayahin at matalinong bata si Tisoy. Iyon ang tawag sa kanya ng mga kalaro niya. Iba kasi ang kulay ng buhok niya. Maging ang mga mata ay kulay blue. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung mali ba ang naging simula ko bilang ina. Siguro sa iba, oo. Siguro hindi perpekto ang daan na tinahak ko. Pero kapag nakikita ko si Tisoy na tumatakbo palapit sa akin, sumisigaw ng, "Mama?" Lahat ng takot ko ay parang nagiging tahimik na lang na alaala. Hindi niya alam kung saan siya nagsimula. Hindi niya alam ang gulo ng mundo. Ang alam lang niya, may nanay siyang naghihintay tuwing uuwi siya galing eskwela. May tatay siyang si Albert na nagtuturo sa kanya magbisikleta at may pamilyang nagmamahal sa kanya ng buo. At ako, natuto akong maniwala na hindi lahat ng mali ay nauuwi sa kapahamakan. May mga pagkakamaling nagiging himala. Isinilang ko siya para sa iba. Pero sa huli, kami pala ang kailangan niya at siya ang kailangan ko. Kung regalo nga siya ng Diyos, hindi na mahalaga kung paano siya dumating sa buhay namin. Ang mahalaga, pinili namin siyang mahalin. Ako si Nina at ito ang totoo kong yaman. Ang batang minsang hiniram lang ng puso ko pero habang buhay nang naging anak ko. At ito, ang aking Confession Diary.